Welcome to another episode of the Fantasy Basketball PH podcast. Enjoy the show. Fantasy Basketball PH. Put your money where your mouth is. At ibang talakayan kaya tara halika. Fantasy Basketball PH. Fantasy Basketball PH. Ang numero unong basketball patasya ng Pinas. Fantasy Basketball PH. Dito mapag-uusapan mga ballers na likas. Fantasy Basketball PH. Put your money where your mouth is. Iba't ibang talakayan kaya tara halika. Fantasy Basketball PH ang bida. Ang pahina na ito'y magsisilbing daungan sa mga hilig na ang basketball ay mapag-usapan. Kasama si Papi Roy, madami kang matututunan gaya ng strategy, analysis sa kaganapan. Pag-uusapan ang DFS, roto head to head, buy low, sell high, add, draft and trade, magic puno at iba pang transaction sa laro. Lahat dito'y tatalakayin kayo, wag na lumayo. Bida dito yung mga player na magaling kumamada, mala Nikola Jokic at Victor Wembanyama. Yung mga hustle na player like Russell and Dillon at iba pa ay dito natin pwedeng makasyon. Let's talk about NPBL, UAAP and PBA together with NCAA and NBA. At sa lahat ng mga nangungopya ka ng literal, sa aking mga content di rin kayo magtatagal. Ayan na nga. Welcome to the Fantasy Basketball PH podcast, your Filipino brand of fantasy basketball. Ang numero unong fantasy basketball podcast ng Pinas. At syempre, I'm your host, NBA Fantasy Papi, Papi Roy, in the house. First day ng NBA season, 1 out of 82. Tama, di ba? 82 games of the year. At yun, pag-usapan natin yung mga happenings for today. So ito yung daily grind episodes natin before. Tatry kong gawin. Supposedly, pwede ko sana siyang gawin bago mag-shift ng time zone para kung may add or drop man tayo or transaction mahabol. So wala, di kaya pang gabi yung work natin. So, pagtyagaan nyo na delay tayo ng couple of hours. So I'm looking at around 6 p.m. 6 o'clock tayo every day. So, i-record ko to ng mga 5:30 siguro. Pagkatapos i-upload ko agad around 6. So, hopefully, makatulong pa rin yung mga analysis natin. No, kaya, tambay lang kayo. Samahan nyo lang ako na i-analyze yung mga pangyayari. And, wala tayong props. Analyze lang natin. Napanood natin yung ng buong game, yung New York versus Boston. Yung Minnesota versus Lakers, nakatulog na ako noon. So, ang ginawa ko habang kumakain ng lunch, well, ano pala yun? Bahaw na pala. hapon na ako na pag-lunch eh. Wala, chinek ko lang din yung game ng Minnesota sa Lakers kasi mahirap basta-basta mag-analyze ng fantasy if you're not also watching actual games. Kasi, though stat-driven talaga yung fantasy, for me, malaking bagay pa rin yung napapanood mo in actual, and then pag naglalaro ka ng basketball, may mga bagay na hindi mo makikita sa stat sheet. Like for example, si Lu Dort. So si Lu Dort, sobrang legit na defensive player in reality. Pero hindi siya nagtatranslate into fantasy. So alam naman natin yun, lalo na mga matagal na naglalaro ng fantasy. Thing is, imagine niyo bagong-bago pa si Lu Dort. And then, may opportunity siya. So, hindi ka nanonood ng reality. Wala sa radar mo yung katulad ng archetype na player ni Lu Dort. Kasi, wala siyang naabag sa stats eh. Pero kung nanonood ka in reality, ang tendency mo is, may potential to si Lu Dort. Lalo na kunwari, bago lang siya or magandang opportunity. So, dun sa mga stash o kaya stream, malaki yung advantage. Kasi hindi naman natin sure eh. Mamaya bigla mag-translate yung actual defense niya into fantasy, di ba? Magkaroon siya ng stats dun sa magkaroon siya ng literal na stats. So, makakatulong sa atin sa game natin yun. So, hindi ko alam kung yun yung best example just to justify na maganda pa rin nanonood ng reality. Pero yun, para sa akin importante siya. At least highlight siguro panoodin nyo. Just to validate kung like for example, yung Mikal Bridges na pag-uusapan natin mamaya. If hindi kayo nanood, tingnan nyo lang yung stat sheet. Parang mawiwirdohan kayo sa mga meme
'di ba? Kanina nag-troll din ako doon sa ano, doon sa Michael Bridges na 'yon. So sasabihin nyo, parang walang basihan kung bakit meme nyo or tinotroll nyo si Mikal kasi maganda naman yung field goal percentage. Pero in reality, kung pinanood mo, may story to, may story behind. There's there's something happened. There's something that isn't happening pala prior to the better or decent field goal percentage typical. The concerning. So yun ang pag-usapan natin later. Okay, so with that said, bago pala ang lahat, no, mga paps, if you haven't subscribed dun sa ating YouTube channel and you haven't liked the page or kung hindi pa kayo nakapag-join dun sa group natin, NBA Fantasy Basketball uh, PH, the group, punta na kayo doon, like na kayo, subscribe na kayo. So, siguro this year, mas magiging open ako to promote that. Usually, hindi talaga ako nagpo-promote eh. Ano lang talaga to eh, out of passion. Pero palagi ko, mas makakakuha tayo ng tulong at makakuha tayong network if merong evidence na we are actually strong in the Philippine community. So if you can help me out, help a friend out, no? Tulungan niyo si Papi na magkaroon ng credentials na pwedeng ipakita dun sa future sponsors natin. Okay, sige. Umpisahan na natin to mga paps. Dahil tamad tayong mag-edit. Picture-picture lang. Saka para hindi kayo magsawa doon sa mukha ko. No? Ang laki ng mukha ko eh. Okay. 2 games. First game, New York Knicks versus the Boston Celtics. Panalo yung Boston Celtics. 132 to 109. Uh, in-expect ko na hindi ganito kalaki yung difference or margin. Pero I guess it's not about Boston being strong. Hindi ko hindi lang yun. They're still strong. They're the champs. Troll ko lang yun na hinihate ko yung Boston. Kaya pinili ko si Denver Nuggets ahead of Boston. Kasi masyadong clear cut na Boston pa rin naman talaga yung pinakamalakas sa West. Okay si Den. So, hindi naman sa ayaw ko si Boston. Parang I just think na ano ba yan? Ganun talaga yung personality ko. Gusto kong mag-against the grain. So, pinili ko si out of the pocket si Denver Nuggets. Pero I still believe na Boston can really win back-to-back championship this year. And kung napanood yung episode namin ni Josh Lloyd, isa din yun sa pinoint out ko eh. Kaya pala pinagtanggol ko si Jason Tatum, which actually in this game, tingnan natin, ginawa ni Jason Tatum, 37 points, 4 rebounds, 10 assists, 1 steal, 1 block, and possibly silang dalawa ni Anthony Davis yung naglalabanan sa best fantasy line this day, no? So balik tayo kay Jason Tatum. Yun nga. So kaya ko siya pinagtanggol kasi I just think ito na yung last chance ng Boston to win in using and having this luxury of a team wherein sobrang solid ng skill set and almost kompletos Ricados based na sa sistema na gusto nilang gawin. No? So, next year, magiging challenging na to retain everyone. You have second apron, you have people aging. Pag-usapan natin mamaya si Tito Al. And then, people wants to get paid. Ngayon na lang kapag champion na sila and what if pag back-to-back sila. So, mala Bruce Brown yan, syempre. Gugustuhin din naman nilang this is business as well. So, gusto din naman nilang i-secure yung future nila. So, there's a lot of things that's gonna happen after the season. So, ito na yung one of the biggest chance ng Boston Celtics to really squeeze the juice out of itong napaka-talented na roster nila na grabe kung paano nila binuo. So, with that said, I'm gonna stick with my guns do sa episode namin ni Josh Lloyd. I'm still confident na isa talaga sa low-key or undervalued player sa first round si Jason Tatum. Yes, wala siyang strengths for a fantasy game. Yes, he could end up outside of the first round in terms of value. Agree naman ako doon. Pero as someone that could provide you consistently a lot of stats and good number of games played and malinis, clear-cut yung risk in terms of may aagaw ng usage and all. I think Jason Tatum still up there. Hopefully, babalik yung free throws. Hopefully,
ito na talaga yung MVP run niya dahil pinako siya ng Olympics pagkatapos hindi nakuha lahat ni Jaylen Brown yung mga awards. I guess this is the year wherein he proves everybody wrong. But sa fantasy kasi, ano din siya, anchored din siya sa reality. So in reality, though medyo ano ako dito, opposed ako dito, at sobrang small sample lang, isang game pa lang naman. If itong Boston Celtics stays as strong as this game, if this is like a glimpse of what they can do the whole regular season, nakakatakot na biglang iupo yung mga player. So, dun sa part na yun, mag-agree na ako kay Josh Lloyd. Baka mamaya February pa lang, maglo-loads management na yung Boston Celtics. But again, sabi ko nga, I oppose to this idea. I think Kristaps Porzingis is important. I think at some point, New York Knicks, Philadelphia 76ers, Milwaukee Bucks, Miami Heat, Orlando Magic, Indiana Pacers, sino pa ba? Everyone in the East eventually will figure it out. Not against the Boston Celtics, pero with themselves, kung ano yung identity nila, pati pala Cavs. Like for example, New York, mag-jejel din yan, hopefully, soon enough. Lalo na kapag the solusyon na nila yung bench problem nila. So, they're gonna be better and then it's not going to be as easy as this. That's just my take. Lalo na sa Western Conference. So, I think magbabatter na wala si Kristaps Porzingis. But most of the time, kapag they're gonna play against, yung mga weaker teams, then we should expect itong mga stats na to. So, siguro dadamay ko na rin yung Drew Holiday pick ko na pinash ni Josh Lloyd. Grabe nga, binabash mo yung Drew Holiday pick ko nung unang-unang natin, mock draft. Bukod sa hindi pa, di ba, Fantrax kasi yun eh. Alam ko, Fantrax yun eh. Hindi ko din gabay yung ATP. No excuses, pero on my mind, similar to Jason Tatum, I just think dahil huling run na nila to, there's value there for Drew Holiday. So, yun, shout out. Solid yung mga linya ng Boston Celtics na to. Partida, hindi pa sila napapad ng todo. And there's gonna be games like this and I think yun nga. Nag-gets ko naman yung point na posibleng ipahinga sila. But 18-4-4 and 1 tapos pinapatayin pa ni Drew Holiday si Karl Anthony Towns. That's how valuable Drew is. And yeah, shout out sa iyo, Papi Josh. I think yan yung mga bagay na hindi natin pinag-aagrihan. Which is good. Which is good. Kasi natututo tayo eh. Syempre, quote pa rin yan si Papi Josh. Other Boston Celtic. Sa dami ng liga ko, sa 29 leagues ata ako ngayon. Isa lang yung Al Horford ko, tapos strip ko pa. Eventually, itadrop ko din siya. Al Horford scored, 11 points, 3 rebounds, 5 assists, 1 steal, 1 block. Which is good. Lalo na kung roto yan, saka, depende sa build, di ba? Meron din siya tatlong tres dito sa game na to. So, alam mo yun, tolerable naman siya. Just watch out for the back-to-back games kasi mukhang hindi maglalaro si Al Horford. And with how he played earlier, it was decent. Pero nakikitaan ko siya ng signs of aging eh. So, yun, gusto ko lang i-point out yun. Watch out. I think towards the end of the season, markahan nyo na to, ilista nyo na. He is one of our candidates to really sell. Bago pa mag-All-Star break, pag nagkaroon kayo ng pagkakataon, try to sell Al Horford. Okay, so feeling ko yun naman, straightforward yung Jaylen Brown, Derek White, saka yung Drew Holiday na bakit ko nakakatita. Oh, maybe couple of names na pwede nyo i-watch out, lalo sa deeper league. Sam Hauser, saka Peyton Pritchard, good players yan sa deep leagues kasi kita nyo dito, well, natambakan kaya sila naka 24 minutes. Pero doon sa rotation, basa nyo na importante yung ginagawa na ng dalawang players na yun. Also, you have to took into consideration na si Luke Cornett yung first big to relieve Al Horford. May mga minutes din si Xavier Tillman, pero I think Luke Cornett is going to be an important rotation player, especially against bigger teams. Well, malaki naman si Karl Anthony Towns, so kaya nabigyan siya ng immediate na hugot from the bench. New York Knicks. Okay, so dun sa mga katulad ko na kay Karl Anthony Towns, bummer itong game na to, pero wag kayo masyadong magpanic. Don't panic, it's organic.
I think babawi yan. If there's any indicator, maybe you can buy low kay Carl Anthony Towns. Pero sa dami ng sumusubaybay sa atin saka sa iba pang mga fantasy podcast, I doubt na may kumagat dyan. Pero subukan nyo pa rin naman. Part ng ano yan, part ng fantasy yan. Transactions, trades and all. Isa yan sa mga favorite aspect ko. So, kalma lang doon sa mga Carl Anthony Towns na owner dyan. So, ito lang yung idea ko dito. Uh, Magkakaroon ng transition period ang New York Knicks. There's gonna be more games like this na weird, no? Kasi lahat sila nasa labas. Walang rebound sa kanila. Si Josh Hart na inaasahan ko na tutulong kay Carl Anthony Towns. Kanina, well, kumakat pa rin naman siya, yung usual na Josh Hart. Sa labas din siya eh. Kasi nakaabang siya to set a pick. And then ito si Carl Anthony Towns naman, di ko alam kung bakit. Kita-kita niyo yung difference kapag ano si Carl Anthony Towns versus andun si Jericho Sims eh. Si Jericho Sims, directly pupunta siya sa gitna kasi wala na ba sa outside shooting. Tapos si Carl Anthony Towns naman nasa labas. So, that's going to be challenging. That's a puzzle that I will let Tom Thibodeau solve. I still think na itong struggles na to could bode well for Carl Anthony Towns. Kasi, uh, they will eventually rely on individual skills if it's not working. So, Jalen Bronson, baka hayaan nilang gumawad talaga. And that goes as well with Carl Anthony Towns. Maybe Michael Bridges din. Pag-usapan natin later. Pero yun, kalma lang tayo doon sa mga Jalen Bronson at Carl Anthony Towns owner. If you drafted both, especially Carl Anthony Towns ako, the idea behind being high on Carl Anthony Towns is swinging the fences. Of course, dahil doon sa upside. Yung floor niya, yung value doon sa Wolves, pero part of it is yung upside. Ay, baka bumalik siya sa number one. At doon sa upside na yun, which is a gray area, kasi hindi naman sure kung mangyayari o hindi. Kasama doon yung proseso on how he meshes up with the New York Knicks. So, that comes with the package. Dapat pag nag-a-analyze kayo sa kapag nag-decide kayo, hindi optimistic lahat. So, ako, dahil consider ko yun, okay lang yung mga gatong games kasi kasama nga doon sa proseso. So, hindi ako masisway na, ay, wala na, tapos na to, sayang na yung first pick ko. Saka pick ko lang naman siya kapag last pick ako. So, yun lang yung mga instances. Well, nung mga mas maaga, kita niyo naman sa mga mock draft ko, lagi ko napipili si Carl Anthony Towns kahit di pa siya nate-trade. Kasi I just thought na mahirap kumuha ng efficient pick man. So, usually, first pick ko siya sa third round, early third round. Tapos kahit nung hindi pa siya nakukuha, mga last pick ko na siya sa second round eh. So, umakat siya nung napunta sa New York Knicks. So, ginagawa ko, baga ko na siya kinukuha sa pag last pick ako ng mga liga. So, yun, hindi naman lahat, pero yun yung naging diskarte ko. Again, kapit lang, too early to panic. Enjoy lang muna natin yung season. Pasensya na, medyo may sipon tayo eh. Okay, Michael Bridges, hot topic for today, no? So, tinroll natin si Michael Bridges kanina. Dante DiVincenzo, possibly showing his either Jimmy Butler somewhere in Minnesota saying, Michael Bridges over me. Diba? So, yan yung troll natin kanina, yung babe na sinare natin. Pero, again, that's baiting. Kita nyo naman yung caption ko doon. Sabi ko, huwag kayo magpanic. So, kalma lang. Let's have fun. Ako kasi, as every time na may opportunity ako, nagpo-poke ako lang fun doon sa mga posts natin. Kasi fantasy siya eh. Alam mo yun, it should be fun. Kapag madilig yan, it's your choice. Alam mo yun, kung seryoso kayo. Wala namang masama doon. Hindi ba ako against doon. Ako, syempre, kanya-kanya tayo trip. So, trip natin na lagyan natin ng konting flavor. So, hopefully, natuwa kayo doon sa mga ganong banat natin. Anyways, hindi tayo dapat matawa doon sa mga banat ni Mikael sa pagbabago ng tira niya. So, based yan doon sa interview ni Mikael, gusto daw niya ng faster trigger. Pagkatapos may nabanggit siya about 7 years na niyang tinatry na ayusin yung tira niya. So, ewan ko ba't ganyan pa siya nag-decide na i-change. Pero after missing a lot of shots, binalik niya ulit yung form niya. Tapos tumaas yung ano niya, field goal percentage niya. So, again, alam mo naman yung tao, ano yun eh, may tendency tayo to try to control as much as we can.
Personal ba yan, hobby ba yan? And lalo na dito sa fantasy na invested tayo almost as if tayo na talaga yung general managers. Maiinis ka kung high ka kay Mikal kasi ganito yung performance. So, again, I think he's one of the top candidates for buy low to start of the season. Kasi yun nga eh. Iba-iba yung takes natin at malay mo, may GM na biglang ayaw na kay Mikal Bridges. So, baka mura nyo makuha si Mikal. I still think na he'll eventually stabilize itong concerns niya sa shooting. Pati yung sa New York Knicks nga, as a group yun eh. Hindi naman basta kay Mikel yun, hindi naman basta kay Karl Anthony Towns. So, palagi ko mag-stabilize yun. He's very aggressive. Mataas yung minutes niya. So, that's encouraging. So yeah, I still like Michael Bridges kung may pagkakataon ako to get him value. Kukunin ko pa rin naman siya. Pero nasa monitoring ko din naman si Mikal just in case. Uh, 34 minutes, grabe, 'di ba? Pagkatapos wala siyang defensive stats pero 13 attempts next to Jalen Bronson, pinakamadaming attempts. Carl Anthony Towns 9 attempts lang eh. That's encouraging. So chill lang muna tayo kay Mikal Bridges. Tabs natin, no? Kakapost lang natin yan bago mag-umpisa yung game. Isa sa mga magic bullet players natin. Sa mga deeper leagues ko, lagi ko siyang last pick. If I can. Nung mga last couple of weeks, hindi ko na magawa eh. May mga nagla-last pick na rin sa kanya eh. So, naagawan tayo. Pero mga previous weeks talaga, isa talaga siya sa kinukuha ko. Kasi yun nga eh, understanding in reality, wala naman talagang tawag dito, ibang mahububuno si teams eh. Tapos na-injury pa si Precious Achiuwa. And as much as I think skilled backup guard si Campaign, kita nyo naman yung confidence ni Dus McBride. And kung nanood kayo, may several sequences na even well, wala si Jalen Bronson doon eh. So even ano si Carl Anthony Towns, si Michael Bridges at si OG Anunoby. Kung napansin nyo, si Dus McBride yung nag-handle eh. So that shows yung IQ, role, at yung tiwala ni Tim sa kanya. So, for me, that's encouraging. Again, these are things that you won't see in the stat sheet. So, kanya na talaga nakita ko tinatawag niya yung lahat just to handle. And poised yung mga attempts niya, hindi pilit, sakto lang. And timing siya. He actually played his role. Am I expecting na ganito lagi? Of course not. Kasi, as you can see, Carl Anthony Towns 12 points lang. Jalen Bronson 22 points lang pero hilaw yung stats. Tapos tinabakan pa sila. So is that going to be laging 22 points para kay McBride? Pero yung potential sa kayong role, I think that's gonna retain. It's gonna be consistent. So do I add Deuce McBride? In 14s, pababa. Sobrang yes. Pero in 12s, depende na lang doon sa available na FA saka depende sa build nyo. Uh, Siguro a few days ago, must add siya for me kasi GTD pa siya eh. So you can stash him sa IL or sa IL plus nyo pala eh. Ngayon hindi na, active na siya obviously. So you can't do that. But again, doon sa 12, hulos dili. Bata ako to, pero hulos dili muna tayo. Ang masasabi ko sa inyo, role is consistent, minutes and production, ano pa yan, up in the air. I'm thinking around 70% mahihit natin. Pero yung 30%, yun yung mga times na talagang ano eh, aasa talaga. Maybe 60% yung mahihit natin just to be conservative. Pero still, optimistic ako na there will be a big role for Tus McBride dito sa New York Knicks. Isingit ko na rin dito si OG. Huwag magpanik kay OG. Concerning. Kasi alam naman natin na si OG defensive guy nila eh. So, may isang steal siya dito. Meron ba siya isang steal dito? Meron. Oh. So, yun. Nakuha na natin yung purpose. Pero concerning siya dahil ang daming masyadong usage na magkakaagaw. And apparently, he's God siya eh. Na iba na talaga yung dynamics niya eh. Maybe it's about the plan. Maybe it's the strategy of the team. Medyo binabakaw ni ano. Ni Mikal. To be honest, may mga instances nga na feeling ko unnecessary eh. Nasanay na ata si Mikal doon sa
tawag dito, sa role niya dun sa Brooklyn Nets. But it is what it is. May mga stocks din naman ako di OG Anunoby. So hopefully, magandang indicator na 34 minutes siya. Pero something to monitor. Second game, Lakers versus Minnesota. Panalo ang Lakers 110 over 103 ng Minnesota. By the way, sa mga susunod na araw, like for example, tomorrow, ang daming games, no? So, mas mabilis siguro yung facing natin. Binabagala ko lang kayo kasi syempre, dalawang games lang sa kami, may sipon ako. Pero, bibilisan natin yun na konti. Ang goal ko, mga 30 minutes lang every day. Okay, so dito sa Lakers na to, ang mga gusto ko i-highlight dito is the JJ Redick effect. Obviously, ibang-iba yung dynamics ng offense nila. Meron silang mga two-man set. Gusto ko yung mga screen and give and go set ni JJ Redick. So, yun. Para sa akin, goods yun. Ang laking bagay na shift from last year's dynamics versus yung this year's dynamics, which bode well for all of the guys. Hindi kagandahan yung nagawa ni LeBron ngayon in terms of scoring, pero 2 blocks is solid. 34 minutes is encouraging. I think it's going to be better. For sure, for sure. Pagkatapos, isa siya sa mga mataas na attempts. Well, madami naman nag-attempt sa tres, pero he attempted 4 times. So, again, habang tumatanda si LeBron, mas nagre-rely na rin siya sa shooting niya. And he's actually decent for that matter. So, yun. Solid LeBron James. Anthony Davis, grabe, 36 points, 16 rebounds, 4 assists, 1 steal, 3 blocks. No? Napakadami ko Anthony Davis this year kasi yung early drafts namin, lagi ako naiiwan sa gitna. Wala akong mga first pick eh. Either gitna ako o kaya tawag dito, last pick. Medyo maalat ang season natin ngayon. So, during that time, ewan ko kung bakit, nagsislide sa akin si Anthony Davis. Siguro marami pa rin takot kay Anthony Davis. Siguro this year, meron ako mga 5 to 6 na Anthony Davis. Or maybe 7 pa kayo. Yung majority of the value kasi nagsislide sa middle eh. I think hard number 5 pick si Anthony Davis. Pero may gusto pa rin kay Haliburton, may gusto pa rin kay Giannis. So, ayun, sa during that time, marami pa rin may gusto kay MP. So, yun, that's the reason why nag-slide sa akin si Anthony Davis. And syempre, kukunin natin yan kung may pagkakataon. And quality. Nabanggit ko doon sa last episode natin. I think this is the year where magta-transition na talaga yung raid ni LeBron James towards Anthony Davis. So, visible naman dito sa game na to. And sana magtuloy-tuloy. And of course, ang pinaka-importante sa lahat, maging healthy siya palagi. Also, 3 attempts sa tres. So, yung nakita natin pre-season, saka yung mga rumors ng pre-season is confirmed na talagang nag-a-attempt siya ng more na outside shooting this year. Medyo down na konti kay D'Angelo Russell tong game na to. Only 9 points pero may 5 assists saka 2 steals. Mataas pa rin naman yung attempts niya. It's all about the shooting. I think his role is important para sa LA Lakers. So, hindi ako magpapanik if there's anything I could buy low just because of the performance. Pero 34 minutes, solid. Medyo pangit yung ano nila eh, yung shooting nila. Kasi of course, Minnesota yung kalaban eh. So, hindi maganda yung shooting ni D'Lo, pero meron siyang plus 15 sa plus minus impact sa team na to. So, that's good. And then, Austin Reeves, hindi din maganda yung performance dito. So, it's about the defense, I guess. And I'm expecting that it's gonna be better. Speaking of Austin Reeves, solid yung performance niya. Feeling ko nasalba to nung rebounds niya. 9 rebounds, no? Grabe. Ang gusto ko lang kay D'Angelo Russell sa kay Austin Reeves. Knock on wood Dahil aging na si LeBron, pagkatapos si Anthony Davis is medyo fragile in terms of history. Knock on wood kung merong ma-injury or maupo sa kanila kay Davis or LeBron, si D'Lo sa kasi Austin Reeves is gonna definitely take off eh. So, yun ang gusto ko dun sa pick na yan kapag kinukuha ko si D'Lo or Austin Reeves. Lalo na si Austin Reeves, napaka-value nung ADP niya sa Yahoo. Yung mga nag-draft kay Bronny James, at least naka 2 minutes siya this game. Darkon Connect, wala, ganito talaga. Ano lang talaga siya. Reliever. Pero, ang kagandahan niya yung si Max Christie, nasa rotation eh. In reality, gusto ko yung Max Christie.
Punta tayo sa Minnesota Timberwolves. Okay. So, ito gusto ko lang di ikwento. Hindi naman necessary dito sa episode na to. So, naalala yun yung concern ko sa Minnesota Timberwolves to trade. Di ba sabi ko, I think hindi makakabuti to kay Anthony Edwards in terms of being a first rounder sa fantasy. Kasi yung mga i-increase niya, hindi yung mga stats na kailangan para talaga ma-legitimate yung pagiging first rounder niya. So I'm talking about yung playmaking, I'm talking about sa defense and all. Kasi yun yung impact na nabibigay ni Julius Randle sa kanila Donte DiVincenzo. So it caps that. Hindi ko sinasabi hindi niya kaya gawin. Feeling ko lang medyo naho-hold or nahe-held back siya. So with that said, feeling ko ano dito, it was showcase in this game. Good scoring, 27 points. Pagkatapos, high attempt, 5 out of 13 sa tres. Yung free throws mas mababa sa expected. So, ito yung i-expect natin talaga kay Anthony Edwards. That's the reason why a lot of the fantasy analysts doesn't like yung Anthony Edwards, the early picks of first round. Actually, they don't like Anthony Edwards to be picked in the first round in general. Ako naman, sabi ko nga, binibigyan ko ng pass yung kumukuha kay Anthony Edwards, lalo kung last pick yan. Kasi you're getting a consistent scorer with an upside. It just so happened na yung upside niya, nakapganong trade. So, yun. But if you have to be technical about it, yeah, I have to agree. Hindi talaga siya first rounder. But, huwag kayo magsisi kung kinuha niyo siya. Kasi you should expect high scoring, MVP type-ish. Hindi ko pa siya ilalagay sa MVP tiers. Pero MVP type-ish performances for Anthony Edwards. Okay, so wala akong makuha picture ni Julius Randle, no, na kasama si Donte DiVincenzo. So, unahin muna natin si Julius Randle over at Donte DiVincenzo. So, 34 minutes, which is good. Well, medyo ano siya dito medyo okay yung efficiency niya kahit papaano kay Julius Randle. Pero bumaba din yung scoring averages niya. Only scored 16 points, 9 rebounds, and 4 assists. Medyo on the down low tayo kay Julius Randle. But I think mag-i-increase to soon enough. I think makakuha pa rin siya ng steam. And yun, maganda yung defense ng front court ng Lakers just because of Anthony Davis So let's give a pass to Julius Randle. Maybe soon enough against a different team magwalwal ito si Julius Randle. Saka syempre, unang game niya after being injured last season So I'm giving it a pass. But I think efficiency is good, but those counting stats should actually hopefully get back to katulad ng performances niya sa New York Knicks. Rudy Gobert, solid. Na-extend pa yung kontrata niya so 13-14 dito. Straightforward naman si Rudy Gobert. Hindi na natin dapat pag-usapan. Ito ang gusto ko pag-usapan. Si Donte DiVincenzo. I warned you guys. I really warned you. I'm one of those few na sinabi ko sa inyo na there's a conspiracy theory about Donte DiVincenzo being part of the deal. I think totoo yung rumors na ayaw niya talaga mag-backup kay Mikal kasi feeling niya deserve niya yung role Deserve niya yung salary, deserve niya yung role, deserve niya yung bigger minutes. And I think naging agreement niya ng Minnesota sa kanong agent niya. Saka siya, of course. And kita nyo naman dito, Donte DiVincenzo, 31 minutes. Okay? Pag tiniran mo yung attempts, double figure attempts, sa tres, pangalawa siya sa attempts over before or ano pala after before pala Anthony Edwards. So, pwede dito na ako. So, mas madami pa ka siya usage kasa kay Julius Randle Kaya gusto ko talaga si Donte DiVincenzo doon sa ADP niya. Kasi para sa akin value pick siya. So shoutout sa mga nakakuha kay Donte DiVincenzo. Hindi siya nakascore ngayon, 10 points lang. Pero 2 steals, 3 assists, 3 rebounds. Tapos yun nga, yung minutes saka yung usage. Malaki. So that's encouraging. Sobra. And I think magko-continue to all throughout the season. And I think he's going to be a very solid scoring punch dito sa Minnesota.
Pero sabi ko nga, doon sa mga previous analysis natin, this is going to have an impact yung playmaking ng Minnesota. And I'm talking about Anthony Edwards and Mike Conley. So, si Tito Mike at si Rob Dillingham, totally na-impactan. I told you about Rob Dillingham. I told you uh, uh, how bad it is for him to for Dante DiVincenzo to eventually be part of the team after the trade to rookie draft do. Kaya ka 'di ba parang kine-question ko na ano kaya to, nakaplano kaya to kasi weird eh. Weird na kinuha nila si Dillingham hopefully for this role na ginagawa ni Dante. Tapos after that, biglang te-trade si Kat pagkat kinuha si Dante. So ngayon parang nabaliwala yung or the super seed yung role ni Rob Dillingham. So walang minutes kay Rob Dillingham. One of the most drop player this day. And then Tito Mike, 20 minutes lang. 5-4-2-1. So wala akong Mike Conley sa lahat ng liga ko just because of Dante DiVincenzo and I had medyo madami-dami ako stock na Dante DiVincenzo. So, unfortunately, hindi ko to na-highlight kasi hindi ako nakagawa ng madaming episode specific like yung mga tawag dito, yung mga bye guys ko. Hinabol ko na lang yung post kasi madami tayong inaasikaso eh. So, pinarioritize ko to spend my time na mag-guest doon sa mga network natin sa international na mga analyst. But, well, bawi na lang tayo next year. Pero every time na nagkakaroon tayo ng live Q&A, every time na may mga episode tayo, kung fina-follow nyo talaga yung mga episodes natin, maalala nyo, highlight ko talaga yan. So, I'm not saying that I'm not bragging or saying na, guarantee na to throughout the season. Of course, may chance na babago to, pero medyo confident ako na this is going to be how it works moving forward. And yeah, I think Mike Conley at some point could be a drop in 12s or 10s. In 14s, syempre hindi. Importante yung assist and steals niya. And there's gonna be opportunity dito ba na, ay, mali talaga ako. Baka mamaya, there's something lang. I just thought na wala ka talaga yung impact ni Dante DiVincenzo. And he's gonna get his. That, at that point, medyo confident ako kasi strong yung yung kagustuhan ni Dante to get a big role and Minnesota is going to definitely award that. Okay, last part to ano natin. Wala tong game pero based dun sa trajectory ng transactions for today. Bukod kay Rob Dillingham, isa sa mga players na madaming nag-drop ay si Kelly Olynyk dahil bukas medyo madami-dami yung games at palagay ko in DFS and in streams, there's a good chance na available pa si Ochai Agbaji saka si tawag dito Chris Boucher. So dahil hindi makapaglaro si Kelly Olynyk and then yung injury niya is sa likod na talagang last season pa bumabagabag sa kanya no. So sa palagay ko itong si Kelly Olynyk magiging ganito na to for the whole season. There's a good chance. Pero confident pa rin ako na importante siya sa Toronto eh. Magtakban sila o hindi eh. Kasi parang chip chip Jokic chip Jokic to si si Kelly Olynyk eh. Ano siya eh, tawag dito, main facilitator next dun sa mga guards ng Toronto. Kaya importante siya sa development ng team. And importante din talaga na itong si Kelly Olynyk is going to be on the floor. But it caps yung upside. I think talagang late round flyer lang siya. Yun lang. Kapag meron talaga siyang opportunity, maganda talaga yung stats na binibigay niya. So, dun sa mga shallower leagues, mag-gets ko na i-drop siya. Sa standard saka deeper, I think kung kaya nyo pupulutin ko pa rin si Kelly Olynyk. Susugalan ko pa rin. Umpisa pa lang ng season eh. Di pa naman natin alam kung magtatak ng rekta to Toronto eh. Pero again, balik tayo. Besides that point, I think solid yung opportunity ni Ochai Agbaji. Actually, mas gusto ko yung opportunity ni Agbaji over Boucher. Kahit na alam natin fantasy friendly si Boucher. Ewan ko, parang feeling ko lang, hindi pa kayo. Para gusto ko ma-obserbahan. Kasi, yun nga eh,
hindi ko alam ang direction ng Toronto. Maybe mid-season kapag nagtatalo sila, then magkakaroon ng opportunity talaga si Chris Boucher kasi baka pati si Pertel umupo na. So that part, talaga Chris Boucher ako. So far as a stream, mas gusto ko si Agbaji kasi yung role niya importante sa Toronto as a 3 and D. And then there's a reason why sinama siya doon sa package. Feeling ko trip din nila si Agbaji. Parang gusto nila sugalan. Yun din naman yung kukakulangan nila lalo wala si Bruce Brown wala silang defender. Ang nakuha nila, si Davion Mitchell saka si Ochai Agbaji na doon sa trade from Utah. So nakita mo na yung trend kung ano yung ano yung hinaharap nila sa role player na gusto nilang isama doon sa core players nila. Kinuha nila si Bruce Brown, kinuha nila si Agbaji, kinuha nila si Davion Mitchell. Obvious naman yung trend, diba? So, they are valuing that 3 and D guy or 2, 3, 4 player that can actually be their defender dahil nawala si OG Adodobi. So with that said, I kind of like Ochai Agbaji. Huwag niyo basta-basta pulutin. Magic bunot ko lang to. Pero yun, for me, I see a path wherein Ochai Agbaji could be a 3 and D guy. So, yun. Okay, so that's it. Feeling ko napasobra na tayo, no? Goal natin mag 30 minutes. Gusto ko sana stretch lang kasi dalawa lang yung games. Intention ko naman yung habaan kasi napahaba ata, napakwento. Tayo ng todo. Anyways, daily grind. Gawin natin to every day. Sana magkaroon tayo ng time every 6 p.m. So, shout out dun sa mga followers, subscribers. Shout out din dun sa mga commissioners na tumulong sa akin. Umpisa na ng ating first and ever inaugural Philippine Fantasy Basketball 9-cat GM ranking. So, salamat doon sa mga sumuporta. We have 26 leagues and almost 350 plus GMs. Tingnan natin kung sino yung magiging number 1 fantasy basketball Pinoy GM this season. Ayan. Okay. Maraming salamat mga papi. Follow, like, subscribe, and yun, always choose peace mga paps. Bye.